Magandang araw sa lahat. Ako si Jillian Nabasca ng BSED 1A Filipino. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay ang panitikan sa panahon ng Kastila o ang panahon kung saan ang Pilipinas ay sinakop ng bansang Espanya sa loob ng 300 taon at aalamin din natin kung ano nga ba ang naging impluensya at mga kontribusyon sa pag-unlad ng panitikang Pilipino. Halina't aalamin natin ang lahat nito. Ano nga ba ang kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng Espanyol? Sinabi, nagsimula ang panitikan ng mga Kastila sa ating bansa nang dumating ang pinakaunang gobernador general ng Pilipinas, at ito ay si Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi sa taong 1565. Nasakop ang Pilipinas ng mahigpit sa 300 taon at natapos lamang nang dumating ang mga Amerikano sa bansa. At sa punta rin ng mga Espanyol sa ating bansa ay higit nila binigyang pansin ang adhikaing tinatawag na 3G, at ang 3G ay Gold, Glory at God. Bagamat ang mga historiador ng Pilipino na nagsasabi sa mga tatlong hadikain ng mga Espanyol, ang pinakamatunog ay ang gold. Bakit? Dahil sapagkat sa panahon nito ay umusbong ang kaisipang merkantilismo na kung saan kung mas marami kang ginto o pilak ay mas mataas ang inyong pwesto o ang iyong status sa lipunan ng bansang Europya. Ngunit ginamit lang ng mga Espanyol ang salita ng God na magpalaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. Naging sentro ng panitikan ang pagtungkol sa relihiyon at patungkol sa pagmamahal sa Diyos. Ginamit nila ang Diyos bilang ang kanilang sandata upang magpaniwala ang maraming Pilipino at mapasunod sa kanilang adhikain. At dahil nga sa kanilang 3G na Gold, Glory, and God, ipinalaganap nila ang Katolismo sa buong kapuluan. Pinaunlad ang kanilang negosyo, ang kanilang pangkabuhayan sa kanilang bansa, ngunit pinabayaan ang bansang Pilipinas. Nakilala at naging tanyag sila sa buong mundo dahil napalawak nila ang Imperyong Espanyol. Mga pagbabagong naganap sa panahon ng Kastila. Gayunpaman, naglaon ang pagkakataon ng pangalan ng Pilipinas nang dumating si Roy Lopez de Villarobos at siya ang nagbigay ng pangalang Pilipinas bilang pagbigay galang at pagbibigay puri kay Haring Philip II ng Espanya, at nang lumaon ay ito ay naging Pilipinas. Narito din ang mga pagbabago patungkol sa pagkakaroon ng piyesta, pagkakaroon ng kasiyahan upang bigyang papuri ang Santo Papa at ang Diyos. Sa kanila rin umusbong ang kultura ng pagkakaroon ng libangan tulad ng sabong, karera ng kabayo at ng dulaang bayan, na hanggang kasulukuyan ay ating pa ring pinamana at nakabaon sa ating tradisyon bilang nasakop ng mga Kastila. Isa rin ang mga impluensya ng Kastila sa panitikang Pilipino ay ang pagpapalit ng ating sariling alpabeto na kung saan sa kasulukuyan ay tinawag na naging baybayin. Kanilang pinalit ang alpabetong Romano, gayunpaman ay nagkaroon din ng mga pagpapalimbag ng mga aklat sa Pilipinas. At ang pinakaunang nailimbag na libro sa ating bansa ay ang Doktrina Kristiyana, na kung saan dito nakalagay at natatagpuan ang mga gawaing pang-relihiyon. Ano nga ba ang mga aktang pang-relihiyon na siyang pilit na ipinapabasa o siyang pilit na ipinapapasok sa ating kultura ng mga Espanyol? Una sa mga ito ay ang unang aklat na nailimbag sa ating bansa o sa Pilipinas ay ang Doktrina Kristiyana. Unang libro na itathala sa Pilipinas na nagsisilbing libro ng dasalan o libro ng mga panalangin. Tinataglay nito ang mga iba't ibang panalangin at mga patuntunan o mga alintuntunin bilang isang Kristiyano. Matatagpuan sa Doktrina Kristiyana ang tinatawag nating Credo.
At ang credo ay patungkol sa pagsumasampalataya kung saan binibigkas ito tuwing tayo ay magdarasal ng Holy Rosary. At nariyan din ang mga pinakakilalang ginagawa ng mga Pilipino tuwing sasapit na ang mahal na araw. At ito ay ang Passion. Ito ay naukol sa buhay at paghihirap ni Kristo na binabasa tuwing mahal na araw. So ang Passion ay hindi binibigkas, kundi ito ay inaawit ng mga dumadalo sa isang Passion tuwing panahon ng mahal na araw. Alamin naman natin ang mga iba't ibang mga dulang pangrelihiyon na siyang ating natutunan at naging bahagi ng ating kultura para magkaroon ng nilalaman sa kasaysayan ng mga Katolisismo at Kristiyano. Upang maiganyo rin ang bawat Pilipino, ang pinakakilala sa dulang pangrelihiyon ay ang panunuluyan. At ang panunuluyan ay isang dulang tinatanghal sa lansangan na tungkol sa paghanap sa matutulugan ni Maria at Jose. Dito ay naglibot-libot sila kung kaya't ang nangyayari ay natuloy sa panganganak ni Maria sa sabsaban. Ito ay tinatawag na panunuluyan. Ang nagkaroon din ng Flores de Mayo at ang Flores de Mayo ay siyang pag-aalay ng bulaklak kay Inang Maria tuwing sasapit ang buwan ng Mayo na kung saan namumulaklak ang mga bulaklak at ito ay pagkilala at pagbibigay pagpupuri kay Maria kasabay ng pag-awit ng dalit. Nagbibigay pagkilala sa kanyang kadakilaang bilang ina ni Jesucristo. Kung sa unang buwan ng pagkakaroon ng Flores de Mayo, pagkatapos naman ay dinadaos ang tinatawag na Santa Cruzan at ito ay isang posisyon na sinasagawa sa huling bahagi ng pagdiriwang ng Flores de Mayo at sinasalarawan ang paghahanap ng banal na krus ni Rina Elena, ina ni Constantino. Isa pa sa dulang pangrelihiyon ay ang tinatawag natin na sinakulo. At ito ay dulang nagsalaysay ng buhay at kamatayan ng buong Jesucristo. Pagkatapos may dulang ginaganap natin at ito ay salubong. Ito ay nagtatanghal ng pagtatagpo ni Jesus at ni Inang Maria. May isang dulang naman na binibigyang diin na may kaugnayan pa rin sa relihiyon na kung saan binibigkas ng diin ang paglalabanan ng pagitan ng Muslim at Kristiyano at ito ay tinatawag na muro-muro o komedya sapagkat ang mga bahagi nito ay nagbibigay ng mga kasiyahan at aliw sa mga manonood. Karilyo, isa din sa pagtatanghal na paggalaw ng mga anino ng mga pira-pirasong papel sa likod ng mga puting kumot. Nariyan din ang sarsuela ay isang melodrama, pagtatanghal na may kasamang awit na may tatlong awit na may tatlong yugto na siyang nagpapakita ng mga ilang masidhing damdamin tulad ng pag-ibig, pagkasuklam at paghihiganti. Nagkakaroon din ng pagtatanghal na tinatawag na karagatan. Ito ay mula sa alamat na prinsesa na naghulog ng singsing sa karagatan ng nangangakong pakakasalan ng sinumang makakuha nito ay ang ibig sabihin ay pagtungkol sa paghanap ng pag-ibig sa karagatan ng isang tao na kanyang isasakripisyo upang mahanap ang singsing. Kung may karagatan ay mayroon din tinatawag natin na duplo kung saan sa panahon na wala pang braha kundi ang duplo ay larong paligsahan ng tula na sa pagbigkas bilang paglalamay sa patay at upang makidibati sa may sukat na tugma. Ngayon ay kilalanin natin ang mga halimbawang panitikan bago dumating ang mga Kastila. Una, mga kwentong bayan o folk narratives. Pangalawa, mito o myth. Pangatlo, alamat o legend. Pang-apat, salaysayin o folktale. Panglima, pabula o fable. Pang-anim, karunong ang bayan o folk speeches. Ika-pito, bugtong o riddle. Pang-walo, palaisipan. Pang-siyam, bulong. Pang-sampo, epiko. 11, kantahing bayan o puksong. 12, ang panghuli ay ang dula. Mga nabanggit ay mga uri ng panitikan ng panahon bago pa man dumating ang mga Kastila o panahon ng katutubo. Tapos na natin natalakay ang mga iba't ibang pangkahulugan at kahalagahan ng panitikan. Naway may natutunan kayo sa ating talakayan.